Natapyas po ng 5 segundo Malaki mula yan, sa kaninang... malaki yan, partner, ha? Malaki yun, Oo, ha? mula sa kaninang 2 minutes and 50 seconds. Pero kung 2:45 po ang lamang ng peloton, ay 25 seconds naman ang lamang ni Mervin Corpus dito kay Jude Dayang. At katulad ng sinabi natin kanina, provisional yellow jersey wearer na po itong si Mervin Corpus. Kung may pagpapatuloy niya ito hanggang sa pagtawid, hanggang sa pag-akyat sa bundok, mga kaibigan, magkakaroon po tayo possibly ng Pilipinong kampiyon. Titingnan po natin yan. Titingnan po natin yan. Are we going to have a Filipino champion? Are we going to witness na isang Koreano naman ang magkakampiyon? Magkakaroon po tayo ng akyat, baba, tapos matarik na pag-akyat. Napakahirap po ng kanilang tatahakin dito. And coach, without discounting the other contenders pa rin natin sa mga Filipino riders. Yung ating mga top 10, no? Talaga namang nandiyan lang sila, no? Pero ang talagang inaabangan natin yung kwento ng pagiging provisional leader as of this point nitong ating si Mervin Corpus. Meron ba tayong mga konting mga kwento dyan na kasamang Dwayne Entertainment? Partner, sa aking obserbasyon no, sa mga kasaysayan ng multi-stage, bihira mangyayari sa isang multi-stage, lalo pag ang galing sa lead pack, galing sa patag, ang kukuha ng lap sa mountain stage. Kaya nga parang titingnan natin dito kung itong sila John Paul Morales na wala sa break ngayon, Ronald Oranza at Jonal Carcueva ay pwede pa ring makakuha ng mountain top finish dito sa ongoing race na to. As far as the Daeyong Ju is concerned, maybe, perhaps, is just biding his time, waiting to pounce before Kenon. At maybe, the question is, how long will Ju maintain his strength on Kenon Road? Yes, mga kaibigan, still, Mervin Corpus ng MPTD or MPT Drive Hub ang nangunguna 25 seconds, no? Ang lamang niya po dito kay Daeyong Ju. At ang layo naman po ng ating 11 leadman pack dito sa peloton ay 2 minutes and 45 seconds. So kanina hayas natin na 2 and 50 ang record na natin na naging pinakamalaking kalamangan ng lead group natin sa buong 2025 Tour of Luzon is 3 minutes and 50 seconds, partner, 3 and 50. Pero ang pinag-uusapan natin dito is the 2 minutes 2 and 5, 2 minutes and 5 seconds na kalamangan nung magsimula tayo. So provisionally, nakikita natin na 2:45 merong 40-second lead itong Filipino rider versus the Korean. Yes, coach. At ayan ang ating babantayan. Now, 2 hours and 30 seconds na po ang elapsed time natin or ang itinatakbo ng ating karera. Ang ating po mga riders ay nagsimula po sa Lingayen, Pangasinan at aakyat dito sa Baguio City upang ipamalas at malaman natin kung sino ang tatanghaling Eagle of the Mountain awardee. Ang KOM o tinatawag natin King of the Mountain Zone ay magsisimula po doon sa pagpasok sa arko ng Benguet, sa final 34.3 kilometers at aakitin niya po ang mga rough road and then dadaan sa Lions Head, sa Luwakan Road, Scout Hill Drive, papasok po, paakyat ng kaunti dito sa finish sa loob ng Camp John Hay. So ayan po, dumadami na ang ating mga kababayan dito sa Baguio City. Inunahan nila din ang pagdating ng ating mga siklista. Marami rin tayong mga kasama na nasa social media group na nandiyan dyan sa Kenon Road. Nag-aabang pagdating ng mga cyclists. Pero matagal-tagal pa yan dahil nandito pa rin tayo sa bayan ng Pangasinan. This lead pack has been there for the last 30 kilometers kasamang Randy at hindi sila bumibitaw, yung grupo na yan. Yes, coach, at patuloy pong namamayagpag ang ating 11-man lead pack, at kabilang diyan pa rin ang kasalukuyang provisional jersey yellow jersey wearer na si Mervin Corpus. Although nakikita nyo po, suot-suot po yan
ni Jude Dayong, ano? Doon po siya sa kalagitnaan ng peloton. Nakikita nyo, nakadilaw siya dahil umalis po, no? Umalis mula sa Lingayen ay ang lamang pa rin kahapon si Jude Dayong. Lamang nga siya ng 2 minutes and 10 seconds. Pero dahil nga along the route, ay lumayo po ng ito. According to our timing officials, ay yung kasalukuyang takbo, itinatakbo ni Mervin Corpus, lamang na siya, no, ng 25 seconds.